Okay, so padayon to sa atong pagtuon. Well, ang atong pagtuon ang gyapon may kabahin o kon amo lang gyapon sa ginatawag nga angelic conflict. No nga si ang apila ni Satan sa Dios o kon ang iyang pakig-away sa Dios no nga mali nga hindi eksakto ang dili tama ang judgment sa Dios sa iya. Pero makadto ta diri sa ginatawag sa Ephesians chapter 6 verse 12 nga ining organization o kon ang mga pamagi ni Satan nga hindi siya basta-basta nga sa kay Satan no? nga sa iya nga pamagi. Okay, so sa ato nga pagpadayon mag-pray sa ta isa ka butang nga sa pag-check sa atong kagalingon kung naay something to confess nga kung kinahanglan. Tapos pasalamat sa Ginoo sin everything gitang sa to the Lord. Then naman sina igatingo kong pagampo. Sige, let's pray. Sa imo blaan amahan, salamat Ginoo sa mga higayng ginatag nimo sa amon. Sitting ourselves Ginoo nga in application sa mga pulong nga in confession kag isa ka butang be yielded to God the Holy Spirit yaras papasako sa balang espiritu. Mao nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit being dependent dira ng Dios sa imo as our divine teacher kag bisan Ginoo sa espirituhanong Ginoo nga mapangintindi nga dira sa imong grasya sa imong nga pamagi Ginoo nga sa pagtuong Ginoo sa ginatawag gyapon sa pagpadayon sa angelic conflict kag amo na sa kapag-unan Ginoo nga kaligunan sa Kristohanon nga pagtubo nga tanan sa imong grasya sa imong pamagi. Kani sa imong tang ginadangop, nagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay, Ephesians chapter 6 verse 12. Well, kung tun-an nato na pud na ang sa sini nga asa nga put on the armor of God, no? Nga ina siya para sa atong kapag-unan kay nga atong pakig-away hindi siya basta-basta. Kay spiritual battle nimo kung malisod ang ginatawag nga inang mga aktual nga pakig-away para sa ato aron mga army, police, kapgo sa dira nga ga-cover masamot ang spiritual battle o kung espirituhano nga pakig-away nga asa nga sa Kristohanon nga pagkinabuhi. So dili siya basta-basta kay kumbaga pa matwist ang imuhang mga pagtulunan sa eksakto nga bisan ano ka gamay nga tawag ni kagamay nga false teaching makahatag na siya og deterioration sa tawag nga kamaturan dako kay nga epekto. Now sige basahon naton o kon aton pagtanawon diri sa pagbasa verse 12 kaning Ephesians chapter 6 verse 12 no? For our struggle o kung kay wala kita nagapakig-away no? Pakig-away gid batok sa mga tawo nagabasa ko kita di sa ilong ko kundi batok sa malaot kag espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan no? Mga kusog sa kalangitan mga pangulo so nagkalain-lain siya kag naa siya in plural form mga autoridad kag kalibutanon nga mga gahom sa sining madulom nga panag-on. So kumbaga pa hindi wala kita nagapikaway batok sa mga tawo. Malisod gani mag-away ka para karon di sa paguma. Binangunay na delikado na kayo sa nga mga butang, no. So hindi sa tawhanon nga pamaagi. So, ang word diri is struggle. O kung nagpakig-away sa mga tao. Pero ang butsi nga nun sini, nga ginatawag nga pakig-away sa mga tao, kuha siya kanang wrestling nga sa Grigo nga butsi sing ganon. Gaw wrestling siya. Prasing karon sa daang katipan gitan-aw na ako diri nga sa pulong nga struggle makita sa kay Jacobo sa Genesis chapter 32
kag versikulo 24. Genesis 32 versikulo 24 nga si Jacob diri nakipagdumog siya. Amo gining away nila siguro, no? Kaya siyempre diri sa bukid may kada tao daw may halos may sipol mo. May ara kutsilyo sa kilid o kon binangon ra. Por di sa ila sa 24, makakuman si Jacob nakipag-away sa Diyos. May 32:24, no? Pero nabilin siya nga isahanon lang si Jacob ni siya, no, kay mabasa nimo di sa English. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until day break. Tubtob sa kaagahon ang ilang pakig ang dumuganay. Nag-abot kang nagdumog, o ang pulong gidring nga nagdumog. So wrestling siya dire. 24 tanaw ta di sa English na pod. He sent in a position over to across the stream. So dire sa King James wala siya sa ano ni. Wala siya sa 24, pero dire sa 25 nag-wrestle siya para sa 25. So amo lang ni magtan-aw ka sa Bible. Pero sa Ilonggo dumog ra sa inyo pod. Okay. Siyempre kung magtan-aw ta sini sa sistema sa ginatawag nga dumog, abot lang mga teknik. Pero kaya rin ari siya nagapadag man nga Dios ang iyang ginadumog kag posibilidad nga si Jesus Christ nga ginatawag nga ano ni sa iyang pagkatawo. Pero sa pakigdumbog niya napirdi ang Diyos sa kay Jacob. Kung tanaw nato ni siya hasta sa 28. Ang tao nagsiling, buuin na ako. Kaning gidumong ni Jacob. Kay nagbanag-banag na. Pero si Jacob nagsabat, hindi ko ikaw pagbuyan sa 26. Kung hindi mo ako pagbindisyonan. Sa atong pakaybalo si Jacob. Ang tao nagpamangkot, ano ang ngalan mo? Nagsabat siya, si Jacob. Sa 28. Ang tao nagsiling, hindi ka na pagtawgon nga Jacob. Nagpakigdumog ka sa Diyos. Kag sa mga tawo, kag nagdaog ka sa Diyos, kag sa mga tawo. 28. He said, what is your name? He replied, mauna na. Pero mauna sa Ilonggo eh. Gani, pagtawgon ka nga Israel. There is a 29 sa English. He said, no longer are you to be called Jacob, but Israel, since you have shown your strength against God and men, and have prevailed. Nagdaog sa pakigdumugin. No? So, amo ni siya sa 29 di sa English, sa 28, amo po dire. Naging tawag si Jacob nga Israel. Sa aton pa ni mga Israelites, naghalin ni sakay Jacob. Kag sa linya ni Isaac kag ni Abraham, Israelite dira nagalin. So ang ila dito ya pakigdumog nga kaning struggle bibalik ta diri sa ano ni kaning Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. Uni libot na punta sa sa Biblia na pod. Kay wala kita nagapakig-away batok sa mga tawo. No, balik ta sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sa ginatun-an naton nga ginatawag nga angelic conflict, no? Ang pakig-away ni Satanas sa Dios. So, nabalik na po ni. So, wala kita nagapagkikabaway batok sa mga tao, kundi batok sa malaot kag
espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan. Kusog o kung ginatawag nga mga rulers, kung sa English pa rulers siya, batok sa malaot kag espirituhanon nga makusog sa kalangitan. So kung tanong mo naton ri ang rulers manggod, kay plural ni siya, kung baga pa sa military nga type, amo ni siyang klase nga pinakakusog nga mga basiling naton nga mga demonyo, demons, o kung mga anghel nga iyan ni Satanas, nga mga taas po nga by ranking. Kaya ang pakikaway mangon naton nga mga Kristohanon, hindi siya basta-basta sa kabugusan in general nga sa pakikaway nga bisan ano lang. Ang bot ko si kanon diri nga ang pakikaway naton by ranking, suno sa imo nga kusog o kung sa imo nga doktrina nga sa pakikaway nga pakigbatok diri sa ibabaw sa kalibutan. Pero ang point din nga pakigaway naton, no, nga suno sa imong doktrina para sa imong kadaugan. Dapat gid sa imong kadaugan. Kung baga pa, hindi gusto sa Dios nga may ara sang kapaslawan sa mga Kristohanon. Madinaugon gid. Karon kung magpamangkot karon paano ning mga Kristohanon nga napakla na ano ni na kanang naglaylo, nagbalin sa ilang o kung pirdi sila sa pakigaway, kay wala nila gigamit ang eksakto nga pagtulunan. Nagdesisyon gid siya nga hindi gamiton ang pagtulunan. Kay kung gamiton niya lang nga maaplikar nga yara sa permisa pagpasakaw sa bala nga espiritu kag in application sa mga pagtulunan, madinaugon gid ikaw sa imong pagkinabuhi. Amo na hindi siya basta-basta nga nga pakig-away. Wala ni sa aton nga tawhanon nga pamagi. Kay halimbawa lang, makabato ka pa sa demonyo sa imong, kung boxer man ka, martial art man ka, o hunter man ka, makigbuno, makigbaril, o kung kutsilyo, unsaban, kaya ba nimo? Oh. Halimbawa, kung may ara gani mga hitabo nga gindimon possess dira, masilina nga, tawag to sino to, si Christian, tawag to si ay pastor, tawag to ay pare, tawag to, kaya hindi basta-basta ang pakig-away. Espirituhano ni siya nga mga butang. Halimbawa karon sa ginatawag natong espirituhanon, kung ang tao mamatay tapos walay kasiguraduhan pa impyerno, ara gid siya sa kasakit, tubtob sa walay katapusan, espirituhano na mo. Ang eternidad, espirituhano na. Hindi mo na siya madala sa tawanon nga pamaagi. Amo na nga dapat may ara ka sa may mabalaan sa ginatawag nga mga espirituhano nga mga pagtulunan. Halimbawa, sa inyo amuman ang pagtilaw sa masami na nagaabot sa mga tao, pero ang Dios matrutom sa iya saan kag hindi magtugot nga tilawan kamo labaw sa inyo masarangan, kundi sa pion nga ginatilawan kamo hatagan niya kamo sing nagakaigo nga kusog sa pagbatas ini kag alagyan sa paglusot pagwa diri. Okay, sa aton pa ang tanan nga ginhatag sa Dios nga testing, masarangan gid nimo. Suno sa kapasidad sang imong doktrina nga natun-an. Hindi siya maghatag sa kapaslawan nga wala ka sa may ma-apply o kung ma-aplikar nga dira sa imong natun-an. So sa aton pa may arag ikasing kadaugan. Amo nang ihambal natong gayna nga tactical victory. Hindi pwede nga ang imong natun-an wala sang application, wala sang maaplikar sa mga testing nga mga mahitabo. Meron ikasang kadaugan.
kay ang imong pagsalig tanan ara sa Ginoo. So provided na gihatag na ang tanan nga solusyon para sa karon sa pagpabangkot mga nga nagatuon man ka diri. Anong gatuon man? Ano sila gatuon man na sila pod? Ano ilang ginatun-an? Now, kung kahibalo sila nga kung ano ang dapat nga mga pagtulunan, ang ilang pagtulunan hindi naidalong sa daan nga kiniyasang pagpakasala. Amo na ang bantayan gid. Kung ara sa old sin nature ang idalom sa ang pagtulunan, masiling natong kalos, human good, hindi sa Dios nun nga pamaagi, wala sang aplikar. Kitawhano nga pagpaningwa mo. O hindi pakyas, kaya nga atong pakigawa hindi ni sa tawhanon nga pamaagi. Espirituhano ni siya. Kuan mo mga gahom. Well, kadto taliwat diri sa may gahom nga for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers. Atong sa 6:12 ano to mga kundi sa malaot na espirituhanon. Okay. So kay ang word diri is rulers. So ang gibutan man gud diri mga rulers kay hinunom naton nga ang manug dumala sa ning kalibutan nahukman na si Satanas. Ruler. Kaya lang ang nabutang diri siya is ruler, so plural siya. Now, kay kung tanaw naton sa John 16:11 be 16:11 nagsayop sila na nungod sang paghukom sang Dios tungod kay ang nagagahom sini nga kalibutan nahukman na. Ang nagadumala sining kalibutan nahukman na. Amo na sa Matthew pod, no? Nahukman na. Ang pamangkot lang nga wala pa siya karong gibutang sa linaw nga kalayo. Kabalo ba nga si Satanas wala pag ginaboy gyapon sa linaw nga kalayo nga nahukman naman siya? Tungod kay ginapamatud-an sa Dios nga iyang paghukom, matuod gid. Kumbaga pa nga ang hukom sa Dios dapat gid si Satanas wala na sang ikapamalibad. Sino ba lang nga tawo o kon anghel nga nga sa mga pagdumalan sa Dios magpamalibad o questionon niya ang Dios? Wala. Ang tanan ara sa eksakto nga pamagi nga pagdumalan sa Dios. So nahukman na. Kaya lang sa pamaliban ni Satanas amo ni atong ginatunan, ginapakita sa Dios nga iyang paghukom tama gid. Amo na nga isa ka butang makasiling ko nga ikadua nga pamagi nga gintugan niya ang tao para sa pagpamatuod nga ang iyang paghukom, nga ang paghukom sa Dios sa kay Satanas tama gid. Nga man kay ang tao nga hindi magtuo kay Jesus Christ mapa-impierno. So si Satanas wala nagkapaidalom sa pagdumalahan sa Dios nga pamagi, linawit sa nga kalayo. Tapos ang tao yang nga magtuo kay Jesus Christ maluwas langit nun. Di kay wala man ang pagtuo kon ang pagsalig ni Satanas sa Dios. Amo na nga palinaw gisa nga kalayo. Siyempre isa ka butang pod nga ang paghukom sa Dios ang iyang o kon ginapadayag sa Dios nga ang iyang kinaiya wala naga sumpaki, meaning to say naga-unite
may unity sa iyang kinaiya. Ang iyang kinaiya nahanay gid. No, nahanay gid siya. Wala sang pagsumpaki sina sa Dios. Kay kung tanaw mo na sa tawhano pamagi, nga hindi mo maintindihan ng Diyos, makasiling ka nga may sumpaki sa Diyos. So kay kita nagatuo nga si Jesus Christ, Diyos gid siya, nga parehas gid siya sa Diyos nga Amay, si Jesus Christ. Wala siya gintuga sa Diyos nga Amay. Nataw nga honorary God? No, hindi. O kung Arinian God? No, hindi. Kaya iba nagatuo nga si Jesus Christ, gituga, pagkatapos sigundanan sa Diyos nga Amay. Hindi, parehas gid sila sa Diyos nga Amay. Kag sang balaan nga Espiritu. Amo na nga isang aton nga Dios tungod kay ilang kinaiya, isa. Wala na sila kasumpaki. Kaya lang tatlo sila ka persona. Kaya ang pagdagway sa Dios hindi sa atong nga panahon, kundi sa daan siya nga katipan nga sa pagkilala sa Dios. Kay ang pulong dira is Elohim. So, si Satanas ginhukman na. Kaya lang wala pa siya karon gihaboy sa linaw nga kalayo kay ginapamatud-an pa sang Dios nga iyang paghukom kay Satanas matuod gid. So, ginapakita sa Dios nga iyang paghukom matuod gid. Tama gid. Ama ko mong ang pamatuod niya ara sa kasaysayan sang tao halin sa kay Adan kag sa katapusan sang kalibutan ang pamatuod sang Dios nga kun ako maguna-una makasiling si Satanas nga matuod gid ka nga Dios. Sakto gid ang imong paghukom. O sakto gid ang imong paghukom sa akon. Kay ginatanaw naton diri ang organisasyon o kun ang mga paghanay sang mga sinakpan ni Satanas nga mga anghel batok sa mga Kristohanon. So nga atong pakig-away hindi siya basta-basta sa espirituhano nga bahin. So by ranking ni siya. Now, prinsipe ang gibutan diri the prince of this world bukon ang nagagahom sa sini nga kalibutan, nagagahom ruler of this world. No, sa ibang nga translation pwede siya nga ruler of this world. No. Kag batok sa sa power. Ginatanaw ko sa English ba? Sa gahom. Sa gahom, batok sa gahom. Now, so kung ang imong siyempre hindi man ta sina maka kanang ma-mission nimo nga amtong nako bata pa ko ulitaw ko klase nga pagtuo ko ding ka grade 2 pa ko grade 1 grade 3 ina depende sa imong pagpadayon sa pagtuon kay ang Dios na ang naga-mission ang nagatako sina nga hindi siya nagahatag sang mga testing nga labaw o kung sa hindi mo masarangan kay may aplikar gid siya sa imong kinabuhi. Wala siya nagasiling sa imo nga siling nga square root of 9. Wala. Kung ang imong natun-an is 1 plus 1 equals 2, dira lang kataman. O kung 2 plus 2 equals 4, dira lang ka. Hindi siya magsiling nga square root of 16. Wala. Kay wala ka nakakatunon kung ano ang square root mo. Hindi mo mandagway sa imong utak, no? Kay lain siya nga mat. No? So, dito ka hanggang dira ang imong pagtakos sa Diyos. Okay, miyara diri yung kag hindi mo gin matikasan niya ang Diyos. Halimbawa sa Matthew 25 verse 41. Matthew 25 verse 41. Wow, malawig. 41.
Dayon magasiling siya sa mga tawo, sa iya wala. O wala. Palayo kamo sa akon, mga pakamalaot sa Dios. Dito kamo sa kalayo nga wala sing katapusan nga ginaman sa yawa kag sa iya mga anghel. Kay nga aman, kay bisan ano ang ilang ipadayag. No. Karon kay sa Dios nahibal-an na ang tanan. So hindi gid nila matikasan nga Ginoo, dira kami sa imo nga bahin. Kay nga aman, kay siling yan sa 42, for I was hungry, kagula mo ko, gingutom ko, pero wala nyo ako gintagaan. You give me no meat, walay karne. Tapos giuhaw ko sa 42, wala nyo ako ginapainom. No. Tapos diri sa 44, be ano daw sa Ilonggo be? Dahil nagsabat sila sa iya. Ginoo, kamo na ba namin makita na ginagutom o kung ginauhaw o kung binuluong o kung hubo o kung nagmasakit o kung ginabilanggo kag wala kami nagbulig sa imo. So sa aton pa wala gid sila kabalo kung ano ang ilang ginahimo. Kay ang ilang ginabasyan ara sa tawanon nga pamagi. Nga sila nga Ginoo, gatabang man kami sa mga nabagyuhan. Puro kung hindi ka tumuloon ni Jesus Christ, ang ilang nga pamaagi ara sa ilang tawhanon nga pamaagi, hindi sa Dios nun nga pamaagi. Kay ang point ko diri mao ni, bisan ano ka maayong buhat ang imong himuon para sa kaluwasan, hindi gina matabo nga may ara sang may tabo nga kaluwasan. Kay ang kaluwasan pinagi lang gid sa pagtuo kay Jesus Christ. Pila ka pagtuo ang kinanglan dira para may makaagong ka sang kaluwasan. Kadamo dira sang by faith lang. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sa pagtuo lang sa iya tanan. Pila 50 kabilog versus sa imong righteousness sa tawanon nga pamagi nga para ikaw maluwas. Amo na makasiling Ginoo nga hindi ko ikaw kilala. Kay tawanon siya nga pamaagi. Amo nang malisod dira. Okay. So against by power or ruler of this world, no. So ang isa po dire sa ginatawag nga gamhanan nga pwede nga nubo sa mga general nga mga rangko. Sa aton pa, kung nagatubo ka sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi by learning Bible doctrine, kag hinumdum mo naton nga kung nagatuon ka, nagakusog pagid ang mga testing sa imong kinabuhi. Ano, makasaling ka na lang, hindi ka na lang magtuon para walay testing? Ano? Puro hindi ka naman magtubo. O, hindi ka ma-enjoy sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi. Hindi ka maghamtong. Ha? Hindi mo gusto naman magtuon, masamot kay noon kami sa rabling. Oh, wala ka na lungong eh. Mas masamok. Pwede ba na nga hamtong mature na imong panglawas pero bata kapag yapon og una-una? Sa Kristiyano nga pagkinabuhi, butang ta sa spiritual. Sige simba. Kadto simbahan, nanigulang na lang. Pero bata pagyapon sa espirituano nga pagtulunan. Ako na sila ni Pablo nga, dapat manunudlo na kamo. Pero gatas lang gyapon ha. Ginanglang gyapon mga pagtulunan. Okay. Amo na nga sa pagtubo, by ranking ang ginapatubang po sa aton. Amo na di ka makarason nga Ginoo, para sabi kay Pablo nga siling niya ipaiway kanang turn of the flesh nga kukuhaon ang sakit siya ang kinabuhi. Ano ba? Tunok siya ang kinabuhi. Pero siling sa Dios, ang akong grasya bugana kayo sa imo. My grace is sufficient for you.
Buga na ang akong grasya. Di, nagreklamo siya. Wala. Nga ang mga hitabo gali siyang kinabuhi, grasya gali ito. Amo na ang ranking nga sa imong pagtubo. So hindi basta-basta. Okay, so ang isa diri pod kay siyempre ara sa mga pamaagi ni Satanas pasikaron ang 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. Kaya mo ning paningkamot mo. In opposite sini, ang Diyos gusto niya tanan luwas. Pero kay Satanas, verse 4 sa Ilonggo. Wala sila nagatuo tungod kay ang ilang mga panguna gidulman ni Satanas. Ang Dios sining kalibutan. Siya amo ang naglipod sa ila agod nga hindi sila makakita sa kapawa nga nagasilak sa ila halin sa maayong balita na nungod sa himaya ni Kristo nga amo gid ang larawan sa Dios. Okay. So, masaling ta nga nadulman ng ilang panguna-una sa pagtuo kay Jesus Christ. Ina siya pamagi ni Satanas. Now, siyempre ang pamangkotra, paano karon nga may naluwas man? Saton pa, ara gyapon siya sa pagdumalan gyapon sa Dios nga kung may ara sa magtuo, ginatagaan gid sa Dios na sang higayon nga ina nga tawo magtuo kay Jesus Christ. Puro ining nadulman, gusto gid nila nga hindi sila magtuo kay Jesus Christ, amo na nga kay Satanas na siya nga pamagi nga nadulman kay hindi gid sila ya magtuo. Pero kung magtuo, ginatagaan gid sa Dios ang pamagi. Kay ang Dios kay balo nga sa buwas o kung sunod nga semana, sunod nga bulan, ina siya nga tao magtuo kay Jesus Christ. Kay remember nga it is not nga Diyos nga pamagi that anyone should perish. Hindi siya gusto nga may ara sang hindi maluwas. Gusto niya tanan maluwas. Paras na nahitabo kay Job. Kung hindi ato siya gitugutan sa Diyos si Satanas nga iya nga mga temptation, nga mga temptasyon sa kay Job. Pero ang ginmando sa Dios nga hindi lang siya kwaon ang iyang kinabuhi. Bahala baliskadon mo na magkinaano iyang kinabuhi. Basta hindi lang nimo siya patyon. So ang natabo kay Job, hindi mo mapicture mo iyang lawas. Pinakahugaw, perte mga hubag, mga na lang mga kasakit, kagutom, halin sa pinakamanggaranon, hasta pinakapobre gid, wala gid siya hurot, pati mga bata niya hurot, asawa lang nabilin. Pero wala sa may nahimo si Satanas nga kuhaon niya ang kinabuhi ni Job nga sa pagtugot lang sa Dios nga tanan kuhaa sa iyang kinabuhi, kuhaa sa iya, hindi lang iyang kinabuhi. So, kontrolado gyapon sa Dios ang tanan sa eksakto nga pamaagi. Amo na nga wala sang may ikarason pud o kun ikap mamalibad si Satanas sa Dios. Wala man siya sing kapamalibad. Sa aton pa ang pamaagi sa Dios kanang mga kung baga pa sa tawhano nga o kung pang gobyerno pa legal gid siya nga pamaagi. Kay kun ano man ang mga hitabo sa ibabaw sa kalibutan nga sa Dios nga pamagi nga makadiferensya gamay, isa magreklamo na si Satanas. Anong ireklamo ni Satanas? Nga iabsulto siya sa paghukom sa Dios, nga hindi siya mahaboy sa linaw nga kalayo. Kasi karon ang mga Israelites kaya ang proteksyon sa Dios ara sa mga Israelites. Botsi nganon nga hindi na mahurot ang Israel. Mahurot lang ang tanan nga tao sa Pilipinas, Amerika, sa China, sa Russia, tanan sa kalibutan
ang Israel hindi gina siya mahurot. Makapabiling gid ang rasa sang Israel. Diri sa ibabaw sa kalibutan, tub-tub sa walay katapusan. Kaya mo nang promesa sa Diyos eh. Karon, kung mawala ang Israel, ang Diyos hindi na Diyos. Kaya hindi niya mahupnan niya ang promesa. Pero hindi gina mawala ang Israel. Isang magkinaano. So, isa na siya nga mga pamaagi ni Satanas. Nga kung ano ang ginahimo sa Diyos, siya gina ang una nga mareklamo nga masiling abi nga may magsipyat gid ang Diyos. So mao po ni ang kwan ang 1:1. 1:14:30. 1:14:30. 30, Pastor. O 30. 14:30. Hindi na ako makapadugay sa paghambal sa inyo tungod kay ang nagagahom sining kalibutan nagapadulong, wala sing gahom sa akon. Okay. Wala gid bisan ano iyang himuon. Ngano gitawag si Lucifer nga Satanas? Kaya ang tanan niya ginahimo, batok na tanan sa Diyos. Amo na nga is the father of lies. Kaya ang kamatuoran ara sa Diyos. Imposible sa Diyos ang magbutig. Kamatuoran ang tanan nga ara sa iya. Amo nang ang perfection ara sa Diyos. Perfect na siya. Si Satanas kalautan, kapaslawan no. Kalautan tanan ara sa Diyos, ara sa kay Satanas. Tanan niya ginahimo, malaot gina, wala na sang kayuhan sa iya. Amo gani nga kon sa tribulation pag ginatawo na siya nga batok sa kay Kristo. Nga siling kuno siya si Kristo. Pero batok hindi gina niya mapadayag sa iyang kagalingon. No, nga sa pagpamatuod nga siya amo si Kristo. Sa primero kuyaw. Sa pag-angkon kuno kay ngaaman. Kay kun may ara sang may magsakit, maayo niya. Ano pa nga mga butang pa. Tanan. Masiling mo nga may milagro. Nga daw si Kristo po siya. Pero amula na tungod kay sa pagka-ignorante sa mga tao sa tribulasyon o kung sa mga hindi tumulo. Amot nga mapati po sila, no? Hindi, pero kung ang kamatuoran nga sa kay Kristo nga para sa kulawasan, hindi sila magpati. Na una iyang mga tao mo kapabilin lang ng una sa kalibutan amo lang hindi sila mapati sa Dios ay ano sila nga ano man makuha na sa Dios man na hindi ba kay parehas ba? Halimbawa si Satanas nga nagpakahimo nga si Kristo daw, kung may napatay buhion niya, pero kung si Jesus Christ nga matuod may napatay buhion niya, ngano nga dito gid sila kay Satanas? Ha? Amo na ba? Dito gid sila magkadto. Well, pero ang bottom line dira ang ang pamatuo dira kabalo ang Dios kung magtuo gid siya. Amo na nga ginadala sa Dios kung sino gito ang matutuon nga magtuo. Amo lang ang pamatuo dira. Kay halimbawa karon magsiling si Satanas nga nagapaka-Kristo siya sa tribulasyon. Kay maghimo man na siya da milagro sa tribulasyon. Halimbawa, hindi magulan. Init kayo, magsiling siya ulan. O magulan. Pero kung si Jesus Christ mismo magsiling nga init kayo tapos ulan. Magulan pod. Dito gid sila kay Satanas.
Oh, sa ilagid ba? sa ilang pagpili. Nga kung sa bagay, paras man sila nagtuo nga, uy, tinuod o kinagulan. Well, ang isa lang dira, nga subong nga ang Diyos is kamaturan. Kabalo siya kung sino gid ang magtuo. Kaya nga dito sila kay Satanas, kaya hindi sila magtuo sa matutuon mo, sa kamaturan. Tapos, nga dito gid sila kay Satanas, kay kabalo sila nga sa ano mga sitwasyon no? Nga wala sa ila ang kaluwasan. No, amo na nga ila ang desisyon sa tao pinaka-importante kayo, no? Nga hindi basta-basta. So ang pamatuod dira ang ilang desisyon sang mga tao sa matutuod gid nga sa desisyon nga sa pagtuo. Kay hindi nagapamatuod kung ano ilang tuuhan, magpaangay sa ilang kaugalingon. Hindi na matabo. Abi, tanong-tanong ning kwan. Tama, Revelation 19:20. Oh. Dindihag ang sapat upod sa di matuod nga propeta nga naghimo sing mga milagro sa iya atubang. Paagi sa sadtong mga milagro iya gidayaan ang may mga marka sang sapat kag ang nagasimba sa imahen sang sapat. Ang sapat kag ang di matuod nga propeta gitagbong mabuhi sa linaw sang kalayo nga gadagdag upod sa asupol. Okay. So ang point dire nga sa pagkilala nga sa tribulasyon may ara sang mga milagro, mga may tabo, pero iyan ni siya ni Satanas nga pamagi. So hindi tanan ko pagsiling nga milagro, para sa karon paggamit sang pulong nga milagro, hindi iya sa Dios, hindi. Kay sa tribulasyon may mga milagro man dira nga mga may tabo sa paglinla sa mga tao. So may panikas gid. Amo nang Revelation 19:20. So hindi tanan nga milagro nga sa paggamit karon sila nga pamulong iya sa Dios. No, hindi. Bantay kagid. Amo nga nikon nga testingi ang espiritu kung iya bala na sa Dios o kon hindi sa ikaw nga mga Kristohanon. So makaibalo ka kung iya na sa Dios o kon hindi. Ano imong basihan? Pagtulunan ang basihan. Kung wala kay pagtulunan, hindi mo mapamatudan. Hindi. Kaya remember nga si Satanas, gagamit mo na sa mga bersikulo. Ano gali ni ang mga sinakpan niya, wala pa nagagamit bersikulo? Gamit gihapon na. Ang importante sa bersikulo, amo ang ginatawag nga kamatuoran. So, ang tanan is by ranking. So, amo ang angay dira nga ginahuktan gid kita pirmi sang Dios. Amo na nga we are predestined to be like Christ, nga yara gid pirmi sa pagtubo, sa pagtuon kag sa pagtuon, no. Pero kung sa Kristiyano nga wala sang pagtuon, ila na iyang tulubagon or something kapaslawan sa ilang Kristiyano nga pagkinabuhi nga dapat mahibalaan gid kung ano ang ginatawag nga pagka Kristohanon. Basi kang 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Kaya di basta-basta imong pagka-Kristohanon. Kung sa mga obligasyon pa, dako kayong aton nga nga posisyon o something pagpamatuod sa pagka-Kristohanon. Hindi basta-basta ang aton nga kahimtang. Be, first Corinthians. Wala bala ka mo makaibalo nga ang mga tumuluo maghukom sang kalibutan. Gani kung kamo amo ang maghukom sang kalibutan, hindi bala ka mo makasarang sa paghukom sang dutay nga mga bagay. Okay. Humakon mo, gahukom kita sang kalibutan. Ang problema lang kung walay pagtulunan. Kaya nga
patakaw, wala ang basihan niya tawhanon nga pamagi. Now, kung makahukom ka sa kalibutan, kay kani sila mga nagatubo na ni sila. Paano karon nga hindi ka makahukom sa mga gamay nga mabutang ara sa sulod sa inyong nga grupo? Kaya ang problema lang sa paghukom manggod, kung tawhanon nga pamagi, amo na malisod. Oh, tawhanon mo, basilin mo human good, ana. Basilin mo may pabor-pabor o ang imong basihan. Pero dapat iagit sang Ginoo nga pamaagi ang pagtulunan. Ang makita ang pamatasan sa isa ka Kristohanon. Amo na nga dapat gani mayara sang pagtubo sa pagtuon kag sa pagtuon. Kay kun ara ta sa tawhanon nga pamagi hindi sa Dios nga yielded to God the Holy Spirit nga naas pagpasakop sa balaang nga espiritu, puros tanan na kapaslawan. Kapaslawan na siya tanan. Kay wala sang proteksyon sang Dios. Amo nang ang basihan dapat ara sa Dios nga pamaagi sa pagtulunan. Kay kung tawhanon sa amokid wala. Dapat nakasandal ka pirmi sa Ginoo. So ang tanan di sa ibabaw sa kalibutan kung wala sa Ginoo, wala samok. Kay ining kalibutan masamok ni siya sa iyang kagalingon mo. Tawag ni siya nga cosmic, cosmos. Sa Greek, cosmic. Ang sistema sang kalibutan. Amo na nga wala sang maayo diri sa ibabaw sa kalibutan. Kung wala ang Dios, hindi sa Dios nga pamagi, masamok. Na iya sang kalibutan. Ang kuyaw pagi diri. Ang verse 3, wala ka mo makibalo nga sila ang maghukom sa mga anghel. Di daw ano bagid ang mga butang sining kabuhi. ano ihukom mo sa mga anghel? Kaya maghukom kita sa mga anghel mo. Di kung wala ka pagtulunan, anghel ra ba na? Kado ka Hindi ka gani ikahukom sa panggobyerno naton. so kaya sa anghel Ayan pa kun sa anghel magahom. nga mga langit nun. Nga halimbawa lang ba? Yan ang mga hitabo nga kung may gindimon po dira, kung wala kay pagtulunan na kay iba na gadalaga na mo nga mangita sa sistema, mangita sila pastor, pare, mga o secretaries, ano ba? Ano tong nagkuan diri? Pati bata, hindi pwede na. So, hindi sa basta-basta ang pagkakristohanon. Maghukom kita sa sining kalibutan, kag maghukuman kita sa mga anghel. Amo nang importante kayo ang pagtulunan. Kaya ang paghukom dira sa ilang kapaslawang nga ngano nga mapa-impyerno sila, kag nga aman ikaw palangit. Kumbaga pa, hindi palangit ka tungod sa imong ginatuohan nga mo si Jesus Christ. Amo nang pamagi dira. So kay ang tanan sa Kristohanong kadaugan kay si Jesus Christ kinatawag nga strategic victory. Madidaogon siya mo. Nga pagbayad sa aton mga sala dito si babaw sa cross. Tapos namatay siya sa unang kanabanaw sa katatlong adlaw. Nagkayab sa langit kag yara na siya sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Ginatawag na siya nga footstool o kung ano tawag na. Siya ang nagapatong sa kuan mo, sang tiil niya sa kaaway. Amo nang kadaugan na ni Jesus Christ. Nagindawat siya sa Dios nga Amay. Amo nang atong ginatawag nga tactical victory, pamaagi sa pagtulunan para maaplikar naton sa aton nga kinabuhi. Kay kung walay pagtulunan, wala sang may maaplikar sa aton nga kinabuhi. Amo gani ng policeman o kon army, may training na sila. Kaya ang ilang training, maaplikar na sa ilang pagkinabuhi. Tapos nga sa pag-encounter, maaplikar na. Kumbaga pa, kung wala na sila sa training, kag mauni sa Bible nga kita sundalo ni Kristo, pakyas na sila sa ilang pakig-away. Kaya iya malang na sila sa pakig-away. Pero kung naka-undergo sila training,
sa army o kung sa pulis, may mga pamaagi na sila sa ilang mga sa pagmando sang opisyal. Nga kung ano dira ang sistema nga para maperde nila ang kaaway. Amo na nga ang training importante kayo. So ang atong nga training pagtuon. Kay kung walay pagtulunan, walay ka may mag-aplika sa imong pagkinabuhi. Kay kada tion ara kita sa pakig-away. Ang Kristohanon nga pagkinabuhi hindi siya relax. Hindi siya basta-basta. Hasta sa imong nga pagtulog ara ka sa pakig-away. Nga ang mga pagtulunan kay ang pagtulunan amo nang maaplikar sa kinabuhi. So hindi basta-basta ang pagkakristohanon. Hindi ni siya ritual nga nagtuo kay Jesus Christ. Tapos pagkadomingo sulod ka lang simbahan. Tapos mamati, siyempre ang ginahimo karon sa mga tao kanta. O inuras, pamati, pinakalawig 30 minutos, tapos guwa. Oh, pauli na, wala na. May lang kung may makuha po sa mensahe. Pagkauman sina, Domingo na po. Amo lang na. No, hindi. Kung mahimo, halos pa lang gani, adlo-adlo, gatuon ta mo. Amo nang kinanglan gid. Oh, kay kada adlaw, ara ka pirmi sa imong pakig-away. Kung sa negosyo pa, nagapaningkamot ka nga mahimo, may harap kada adlaw, kada inuras, may gabakal. Oh, para dako imong ginansya, dako imong kita. Amo ng Kristohanon nga pagkinabuhi halos kada adlaw, kada tion. Kung sa sa pangabuhian pa, livelihood. Bugana ka pirmi. Sino ba ni gusto ba magbugana imong kinabuhi be? Kada adlaw may kada adlaw butay mo kada semana may isa ka kasako bugas, di ka gusto sina? Tungkol sa imong accomplishment tagaan ka sa gobyerno o isa ka sako ang bugas kada semana, basta isa ka bulan 4 ka sako. O katapos kasudan o arap pa merinda, bastante ka na sina no? Imo bata scholar. Wala ka na problemahon. Kung allowance man, wala problema. May service, may... Ano nang gusto sa pagkinabuhi? Ikaw, Kristohanon, gusto mo man nga bugana ba imong Kristohanon nga pagkinabuhi? Pero lay, relax eh. Sa isa ka butang nga as a soldier of Christ, sundalo ni Kristo, dapat madinaugon kita sa pakig-away. Kaya nga itong pakig-away, kada tion, ara kita sa pakig-away. Hindi pinagi sa lawas, tawano nga pamagi, kag flesh and blood, sa mga dugo, hindi. Kundi pinagi sa gahom. Spiritual battle ni, pagtulun ana. Kaya ang grasya, hindi sila nga gahulat ka lang mo. Mag-aabot na siya, pinagi sa imong pagtubo. Kay gintagodolian kita nga daan nga maghamtong to be like Christ. Mag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kung wala kayong knowledge, pagtulunan, kaalam, kahibalo, pag-intindi, hindi mag-uswag ang Kristiyano nga pagkinabuhi. Ano ang pinaka-importante? Nga kung siling pa ba nga, ano sige ka man dala-dala lagi ka Bible? Ha? Dala lang. Wala sang nalungong. Wala pa yung intindi. Lisod. Prestong kan ba? Prestong isa ka, pastor. Konya. Kung hindi King James sa imong Bible, ginahiluan mo daw ang ginatudluan. Hindi mo. Katawan. Siling ko, pas, akon nga Bible, naspin mo. Dili ni King James. Tapos, siyempre, naintindihan ko po na akong Bible. Siling ko, may pulong dira sa Bible ko nga, the Lord is God. Nakakuon man siya nga, sa Bible ko, may harap na, the Lord is God. Pamangkot ko siya, kabalo ka ba kung ano ang the Lord is God?
Pwede ba nga ang God is Lord? O Jehovah Yahweh is Elohim? Or Elohim is Jehovah Yahweh? Kaya ang Lord is Yahweh mo, Jehovah. Is God, ang God is Elohim. Plural man. Hipos siya. Dala-dala Bible. Amo na nga dapat may ara kita sa pagtulunan. Isa ka butang basically may balaan nimo, maintindihan nimo kung anong imong Dios nga ginatuhan. Pag hindi mo kilala o na intindihan ang imong nga Dios, so mali ang imong pagtulunan. So amo na nga nagatuong kita sang ginatawag nga Trinitarian, hindi Arianism o kung ginatawag nga deified human honorary God si Jesus Christ. No, hindi. Tapos modalistic. No, hindi. Okay, so now, pinaka-importante kay nagatubang kita permi sa ginatawag nga mga kaning mga rangko sa mga demons, mga fallen angels kada tion. Amo na atong ginatubang, hindi basta-basta ang dapat nga angay nga magtubo kita kada tion. So ara kita pirmi sa pakig-away. Doktrina mo, doktrin. Amo nang ginabasihan sa atong pagkinabuhi. No. Kag remember sa ginatawag nga mental attitude, kung ano ang yara sa imong utak, amo nang imong ginagawi, amo na imong kinabuhi. No. Kay kung anong yara sa imong utak, amo nang imong ginahimo. Kung baga pa, kumusta imong pagkakristohanon? Amo nang pamangkot dira. Kung ano ang ginatawag nga pagka-kristohanon. Sige. Adilan tanay. Sige kay bagsun nato nga kaning Operation Footstone. Hindi magka-preset ta. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kino sa panahon ginatag nimo sa amon, sa pagtigom diri sa pagtuon sa mga pulong. Magatag Ginoo kabulusgan sa among kalag. Ma-enjoy kami sa among Kristohang pagkinabuhi. Amo nga salamat kit sa teaching ministry kag confirmation ka Holy Spirit sa mga kamatuoran. Salamat Ginoo, keeping on moving on to be like Christ sa matag sa Ginoo sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Gani sa imong ginadangop tanan ginapasalamatan nga sa imong grasya, sa imong pamaagi, nga sa imong tanang ginasalig. Pinagis ka lang ni Jesus Christ. Amen.